Hi guys, it's Charles again. Kape tayo. Okay. Nagkakape ako. Anong kailangan natin sasabihin? Hindi, update tayo doon sa ano na yun, yung credit card na ginagamit natin. No? So, ito yon, di ba? Oh, oh, pa. Ano siya, okay yung transaction niya. Nag-purchase na rin ako, ginamit ko na siya, no? So, nung nakaraang video, no? So, itatry ko natin o hindi. So, ngayon, na-try na natin. So, nagiging successful na yung pag-purchase ko. So, ano siya? Okay siya. Nag-work siya. So, nagkapag-purchase na rin ako. Tapos, may na-receive ako na rin na SOA, yung statement of account. So, yung pinurchase ko na item, worth mga 27k yata yun. Oh, so, na-divide siya into 12 installment yung ano niya. Kape muna tayo. So, okay siya. Hindi siya hindi ko na lang sasabihin kung ano yung binili ko na item. Pero importante siya sa akin. So, maganda to kasi kung hindi mo siya kayang bilhin in full amount yung binili mo, magiging installment siya dito. So, yung amount na yun na i-divide siya into 12 months plus yung interest sa cap na yung sa BSP na 3%. Tapos yung card na ito kasi yung isang feature niya is may 1% na additional siya na add-ons automatic doon sa binili mo. So at parang a total of 4% yung interest doon na ano doon. Pero kaya ko naman siyang bayaran. Actually, tapos ko na siyang nabayaran yung first month doon. So may 11 months na remaining ako na balance doon. So may statement of account ako na na-receive noong October 8 kasi yung cut-off niya is October 5. Nung pagka-receive ko ng SOA nung October 8, pagka October 9, na binayaran ko ni siya. So, bakit ganun yung nangyari? Kahit yung due date niya is October 26 pa. So, kasi ang plano ko kasi, dapat kailangan ko na magbibuild ako ng credit history na maganda. So, binayaran ko na siya before the due date or after the cut-off. Ay, sorry. So, siguro maganda yung credit history ko. No? Kasi, after the cut-off, nagbayad na ako. Tapos, pagka-receive ko sa SOA mismo. Tapos, hindi minimum lang yung binayaran ko kasi yung minimum daw nun is 500. Tapos yung monthly due date ko is ano siya, worth 2,500 something. So, binayaran ko rin siya in full. So, definitely may ano ako dun. May score ako at saka credit history na maganda. Kasi mga 3 weeks before the due date pa binayaran ko na. So, okay siya. Wala siyang problema. So, tapos, may nag-text sa akin na kailangan daw gamitin ko daw to na yung may mga 5% discount. Yung bangko mismo nag-text sa akin na ini-encourage ako na bibili ako dun sa mga merchants na partner nila para maka-avail ako ng mga 5%, ganun. So, hindi naman importante sa akin yung mga ano na yun eh. So, ito ginagamit ko lang sa yung mga kinakailangan ko lang bilhin na kailangan ko, hindi yung mga loko kasi wala, hindi mo ano yun, magbabayad ka lang doon sa ano na yun. So, okay lang naman na kaya ko naman siyang bayaran pero ayaw kong bumili na hindi ko kailangan. Kasi ako lang ang mahihirapan na magbayad. So, okay naman siya. So, yun lang, in-update ko lang kayo doon kasi di ba yung last video natin is gagamitin ba natin or sa hindi. So, tinatry ko rin siya kung ano ba yung sistema nila. So, hindi ito hindi ito sponsored ng Security Bank, no? Pero, Security Bank, baka naman. Diba? Diba 218k yung credit limit natin dito. So, na-purchase tayo ng 27k something. Sorry. So, 218 minus 27k. So, may mga 190 pa na available dito na credit limit. So, 5 years yung expiry ng card. So, baka kulang yun. So, Security Bank, baka naman i-increase nyo yung credit limit, di ba? Matagal pa yung 2028. So, yun lang. Na-update ko na siya. So, nagiging okay. Hoy, may role pala ako nun, no? So, ito.
nabayaran ko na siya yung total monthly due niya na yung first month na 2,500 something. So, tapos may minimum na 500. Huwag talaga kayong magbayad ng minimum lang ng 500. Bakit? Kung minimum lang ng 500 yung babayaran nyo, nako, how many years ninyong mababayaran yung utang na yun? Kahit 27K lang yung wala, magiging slave talaga kayo sa utang. Magiging matanda na kayo, hindi pa kayo bayad doon. So, kailangan bayaran ninyo in full yung total amount due doon sa SOA mismo. So, ano siya, yung maganda siya. Kasi pag hindi mo kayang bayaran in full in cash yung ano na yun, yung binili mo. Pag may credit card ka, yun yung naka-advantages doon. Pero ang disadvantages nito, pag hindi mo siya binayaran in full, yung minimum lang, wala kang karapatan na magkakaroon ng credit card. Kasi magiging slave ka talaga din doon sa utang na yun. Pag yung minimum lang yung binabayaran mo for how many years? Kahit i-divide mo yung ano, kasi parang maliit lang yun. Kasi yung minimum na yun, parang total amount doon sa 5% lang yun. So, yun yung gagawin mo. Bayaran mo siya in full. Yung total amount, yung monthly. Mas okay nga kahit may yung monthly mo is ganun tapos may extra money ka, ibayad mo in advance yung iba para mas liliit yung utang mo. So, yun yung parang technique mo na gawin doon. So, ang ginawa ko rin is binayad ko rin yung total amount due niya ng monthly na yun, yung first month, ng mas early pa kasi gusto ko mag-build ako ng credit history na maganda at saka magkakaroon ako ng high credit scores. Diba kasi in the future, magagamit mo yung record na yun just in case kung may mga ano ka, diba, na kailangan mong gawin. Para yung credit bureau mismo is may trust sa iyo. So, yung mga financial institution na ano, diba? So, ganun yun. So, may nagtanong pala sa akin ito kung paano ko ba daw ito nakuha. Actually, ano siya, ganito yon. Nag-open ako ng bank savings account nila mismo dati. Tapos mini-maintain ko lang yung parang maintenance balance. So, tapos may mga transaction history din ako doon na sometimes yung mga ano na yun, yung mga kasi debit card yung plus yung passbook nila mismo. May mga credit ano din ako doon ay yung mga transaction na ano din na record doon na sometimes nagpo-purchase ako ng mga ticket online, mga ganun. So, parang naano din sila doon na bakit hindi ko to bigyan ng credit card yung ano, 'di ba? So, tapos mini-maintain naman yung pera niya o yung ganun. Tapos, of course, kung alam din ng mga empleyado ng bangko na parang kaya mo siyang bayaran, o operan ka nila, ganun. So, yun yung ano. Pero, actually, may credit card din naman talaga ako din sa ibang bansa na ano. So, siguro din nakita din nila yon. Tapos, may mga credit history din ako na magagandang record. So, yun. So, okay siya. Wala siyang problema. So, ito yung ano niya, no? Ito, nakabayad na ako. Advance na yun sa amount, ano na yun. So, yun, nakapag-build na ako ng credit history sa bank na ito. So, sana magiging okay lahat ng mga transaction. Ganun. So, basta warning lang guys. Ito, pag mayroon ka ng ganito, tapos hindi mo siya, pag ito, kailangan na pag nag-purchase ka, yung kaya mo lang siyang bayaran. Kasi pag ito, tinutokso ka nito na mag-ikaskas mo siya at hindi mo kayang bayaran, wala kang karapatan na magkakaroon ng credit card. Sa totoo lang. So, wala. Magiging slave ka talaga pag hindi mo siya kayang bayaran kahit may credit card ka. So, dapat wise ka. No? Kasi darating yung panahon na pag nangangailangan ka ng pera, tapos may bad record ka na credit history, wala. May hirapan ka. So, pag months na may ganito ka, kailangan alagaan mo siya. Kasi ikaw lang din yung makikinabang yun. Di ba? So, okay naman yung transaction niya. Nakabayad na ako ng mas early kasi gusto ko rin na magkakaroon ng magandang credit record nila. So, okay naman siya. So, walang problema. So, thank you so much for watching my video, no? So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo para alam na ninyo kung ano yung mga topic na gusto nating pag-usapan. So, yun lang, in-update ko lang yun. So, okay naman lahat yung ano na yun. So, hinihintay ko sa susunod na buwan yung another billing cycle niya kung kasi 11 months na lang yun. So, magkano kaya yun? No? Siguro mas lesser pa doon yung ano ko kasi ano so. Of course, i-continue ko rin yun kasi
gusto kong magkakaroon ng good credit history nila. So, yun. So, thank you so much for watching my video. So, see you in the next vlog. Bye-bye!